Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po. So, shout out muna tayo, no? Shout out si from Bayambang Pangasinan. Ilagay niyo yung name niyo, ma'am. Kasi ito hindi ko mabasa anong name niyo. Yay Penular Sam Ryan Son Som. Lagay niyo yung name niyo pagka magpapa-shout out, ha. Ito, madali lang basahin to, si Sir Michael Mateo. Sa Mateo family daw, shout out. Pero ito kasi, sayang Yay Penular Sam Ryan Sonosma, di ba? Lagyan niyo yung name niyo. Dadilon TV, hello, shout out. Domingo Arador, hello. Mark Ivan Javier, hello. Si Sir Ogster, shoutout mo nga, may dumaan ba ulit? Kaya blurred ulit yung side ng camera mo. Hindi, ano yun, may, yung pusa ko kasi. Wala naman. Diba? Ma'am Lynn Tamori, hello. Sir Lester Neil, hello. Achilles Sabino, hello. Raymond Reyes, hello. Kamusta na kayo? Pa-shoutout daw sa asawa ni Ma'am Virginia Lorenzo. Si Sir Gregorio Lorenzo, hello. Sa Calamba, Laguna. Lalayo kasi ng Laguna, dami daw location dyan eh. Malayo lang. Sir Eric, Sir ba to o ma'am? Sir, kaya nga sabi ko sa inyo, isulat nyo eh. Ma'am Eric Cab... Hindi, Eric siguro to, no? Si Sir Eric Cabral Nava. From Bahrain, hello sir. Joban Gamiao from Ilocos Norte, hello. Shouted kay Sir Joby Bautista, hello. Archmark Studio, sabi nga naman matindi pa rin ang baha dito sa Occidental Mindoro. Dati hindi naman binabaha yan. Nung nandyan ako, hindi naman binabaha yan. Mamburo at sa Sablayan, ba't kayo binabaha na dyan? Sa San Jose, binabaha kayo? Ma'am Lynn Tamori, Bad Jojo, hello. Patrick Pelin, hello. Jan Di Abe. Ma'am Eva Santos, hello. Ma'am Annie, Mindset Matters. Naglagay na po ng name, sir. Wala kang name na silagay. Sino pa ba? Ay, sorry. Birthday pala ng asawa ni Sir Jerson Kamahalan. Si Ma'am Karin Cabuenas. Na-shoutout ko ba to? Happy birthday, ma'am. Belated. 3 days ago na pala to. Kasi busy ako sorry ha. Pati dun sa anak ni ni Solja. Shout out sa'yo. Oy, belated happy birthday. Si Faith Atina Galientes. Happy birthday, happy birthday. Ano ba yan? May birthday, wala man lang magpakain. Oy, joke lang ha. Anyway, so ito re-react natin mga men. Ito ay sa KMJS. Ito ay kagabi yata. Kagabi. So, ito yung pera at alahas daw sa punso. Tingnan nga natin. What do you mean pera at alahas sa punso? Tabi-tabi po kapag meron daw punso. Yan ang sabi nila. Pero sa Pampanga, abay sa punso, may nahukay na pera, barya, at mga alahas. Ano yan? Iuugnay nila sa Encanto? Kasi sayot sa gusto mo,
kapag pera na, let's say pera, no? Pera, dumaan yun sa Bangko Sentral eh. 'Di ba? Ano, may Bangko Sentral ang nuno sa punso. Hindi naman nila kaya mag-duplicate ng ng pera eh. Tapos ang lalabas pa yung pera pa legit pa. Parang naman yata sa yon, sa mga engkanto sa punso, 'di ba? Parang unbelievable naman 'yon. Maintindihan ko kung yung sige, yung ginto, yan pwede. 'Di ba? Pero kasi yun eh, natural yun eh. Pero yung pera, tingnan natin may kababalaghan ba ito or lang? Napatabi-tabi po sa kaba ang magkapitbahay na sina Ray at Lino. Habang tinitibag kasi nila ang isang punso sa bakanting loteng ito sa Pampanga. Legit na punso ba to? Parang naman, semento na yata yan eh. Tingnan nyo mga idol. Meron silang Pag mga idol na ang sinasabi, alam mo na eh, mga idol. Tingnan nyo mga idol. Pag ang vlogger, mga idol ang ang sabi. Medyo magdalawang isip na kayo. tamaan. Ito? Matigas po siya. Kaya sabi ko tinutuloy-tuloy ko. Plastic? Hindi nuno, Nakita ko nga po na may nakabalot. kundi isang itim na lagayan. Sabi ko, ano ko yung laman nito? Parang galing Shopee pa yan ah. At nung buksan nila Dry yung acting men eh. 'Di ba? Dito pala nagiging skeptic na ako eh. Kasi ano ba talaga ang content nitong mga to? Vlogger ba itong mga ito? Lino Timogan. Tingnan nga natin. Wait lang ha. Investigate tayo ng konti. Si Sir Lino Timogan. Tingnan natin. Kasi kung vlogger to, medyo red flag na yun eh. Tapos naka-plastic pa yung kukunin. Ano name niya? Lino Timogan. Lino Timogan. Tsaka yung the way siya magsalita, mga idol, ibig sabihin sanay siyang makipag-communicate sa sa mga tao eh. Oo, vlogger nga ito. Tsaka nagtitibag talaga sila ng punso. Para kay Jan daw na duwende. Kay Bimbi yun, di ba? Parang alam ko na ito mga to. Sa mga paninira namin sa punso. Mga idol isa lang sasabihin namin, nakausap namin, bago naman namin gawin yun mga idol, magpapaalam muna ako. Kasi kay kaibigang dyan, baka mo yan, nandito. Si kaibigang dyan, yun ay si Duwende yun ni Bims Ghost TV. May mga nagsasabi sa akin, ba't di mo na kino-content si Bims Ghost TV? Kasi nag-usap na kami dalo ni Bims Ghost TV. Para magbabagong buhay na yata. Sabi niya sa akin ganon, hello, magandang hapon po sir, si Bims po. Nag-chat po ako dahil gusto ko sanang gamitin pagkakataon na ito na humingi ng pasensya sa inyo sa lahat-lahat ng hindi magandang nagdaan sa atin, lalo na po sa last year. Pasensya na po, bla 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 bla. Diba? Hindi ko na i-disclose yung ibang napag-usapan namin, pero nagkapatawaran na kami ni Bimbi. Tsaka inano niya, sabi ko din, mag-move on na tayo. Wala ka na akong maririnig sa akin. Sabi ko na sayang ang pagkakataon, madami kang followers. Hindi pa naman nawawala sa iyo ang lahat. Ang sa amin lang, Bims, yung paranormal kasi sagrado sa amin yon. Kapag kasi nabuking isa sa inyo, madadama yung mga friends ko na nagsiseryoso. Diba? Kaya si Bimbi, medyo out na ng radar ko. Pero sinasabi ko sa inyo, si Bimbi dito, umamin na sa akin. Kaya hindi ko na inaano. Ayan sinabi niya sa akin. Hindi ko na papakita, ito lang yung
Salamat sa inyo, sir. Matagal na po gusto i-chat, humingi ng tawad sa lahat na nangyari sa atin. Pero ngayon lang po ako nagkaroon dahil hindi naman po ako active. Di ba? Yun, kaya tinigilan ko na si Beams Ghost TV. Pero ito yung sinasabi dito eh. Now, balik tayo dito sa ano. Dito sa ito kay Lino Tamogen. Ito ay vlogger. 'Di ba? Ang vlog niya talaga ay magbasag ng punso. 'Di ba? Yan ang trabaho nila, magbasag ng punso. Alam nila na termite. Now, yung argument na fake ba ito? Kinda para napepeke. Basta pag vlogger, medyo red flag sa akin eh. Pero hindi ko naman maaano kung totoo naman talaga ito na nakita nila sa punso, 'di ba? Wala naman sa akin. Sa akin lang, kung ako lang tatanungin mo, mukhang ano nila ito eh, mukhang planted nila ito eh. Siguro pinatuyo muna nila na matagal. 'Di ba? Or sadyang may nagbaon diyan dati. Kasi kung dati pa 'yan, wait lang ha. Nakita ko nga po na may nakabalot. Kundi isang itim na lagayan. Kasi plastic ito eh. Sabi ko, ano kayang laman nito? Tapos yung laman niya, old coins. At nung buksan nila ito, Dito nga, tingnan mo nga. Tingnan mo. Wala na. Ang giveaway sa kanila yung acting eh. 'Di ba? tumambat sa kanila ang mga laman nitong lumang mga barya. Nasyak ako. Mga dating piso, ma'am, yung mga malalaki po siya. First time po, ma'am. Oh, talaga. Yung timing ng pag-video nila, hindi ko pwedeng gamitin sa kanila yon, ano. Kasi talaga nagvo-vlog sila na magtibag ng punso. Yun talaga yung content nila. Now, yung pagkakakita ng pera, medyo may doubt ako eh. Kasi lumang coins tapos nakalagay sa plastic na parang ginagamit sa Shopee. May nag-i-exist na pang plastic na ganon nung time na yon. Kasi maintindihan ko yan kung nakabalot sa tela, di ba? Hindi, pwede naman recently lang binaon na talagang ano. Ng mga coins na po yun. Box? Ano yung box? Sa isang punso, may nahukay naman silang parang jewelry box. Ano yan, gold? Now, kung totoo yan, eh baka naman legit yung vlog, di ba? Kung totoo yan, papasuri ba nila yan? Ito, ano to eh, box ito ng tools, di ba? Hindi ito jewelry box. Sinabi ba ni ano na jewelry box? Box. Sang punso, may nahukay naman silang parang jewelry box. Hindi eh, lagayan ito ng tools eh. Parang made up lang yung pagkakahukay nila eh. Ano yan, gold? Tingnan natin kung gold talaga yon. Ano yan? May susi. Hinala ni Nalino, bigay raw ito ng kanilang mga kaibigan. Mayroong diwindi na ano talaga yung laman. Maaring bin... Ito naman ang problem. Napapanood ko ito dati. Itong vlogger na to. Hindi sila naniniwala sa duwende eh. May mga vlog sila na makikita ba natin? Wait lang ha. Yan nga, minamak nga nila si si Bimbi eh. Ayan oh. Binibiro-biro nga nila si Linyo eh. Ay, si Linyo. Bayo ni kaibigang dyan ang sabi nung isang vlogger. Pero mga idol, kung makita mo sa ipopost namin na isang video na ginagamit yung pangalan namin na may nakatira doon dyan, may masamang mangyari doon sa buhay namin ang maging kapalit sa mga paninira namin sa punso. Eh mga idol, isa lang sasabihin namin, nakausap namin, bago naman namin gawin yun mga idol, magpapaalam muna ako. Kasi kaibigang dyan, baka mo yan, nandito siya. Diba? Minamak nila yung mga duwende dati. Hindi sila naniniwala dyan. Suddenly, biglang, ito nga sinare ko pala ito noong 2024. Ayan Bungo TV noong January 22, 2020. Sinare ko pala ito dati. Kasi alam ko, itong mga vlogger na to ay hindi naman naniniwala dyan.
Ngayon, bigla silang, every time na nagkakalkal sila, may nakikita na silang mga kung ano-ano. Scripted ito. Hindi lang pala yun eh. Nung March 15, may nakita din pala silang iba eh. Tapos ito, May 11. Ito, May 11 ito. Nung nakita nila ito. Palagi na silang may nakikita sa punso. Biglang kumambyo sila na ngayon parang naniniwala na sila sa ano. Kasi nga nakita nila yung ano eh, yung income pagka paranormal, yung hinahaluan mo ng paranormal. Pero dati, di ba? So ngayon mga idol, niloloko-loko lang nila. Paliwanag ko lang sa inyo, no. Sabi niya, kailangan daw talaga sirain yan, lahat ng punso, kasi salot daw sa lipunan yan. Yan daw yung nagiging, sinisira nga daw yung bahay niya, bahay pa kayo ng tao. Diba, yun yung sabi niya. Ngayon mga idol, magpapalam tayo na sirain natin. Ibigan dyan, umpisan ko na yung pagsira ha. Okay daw. So ngayon mga idol, ito, kain na natin. Niloloko-loko nila dati. Ito, umpisan ko na. Yung pananaw ng mga tao, mga idol. Tawa. Ano sabi niya? Inanuhan niya kami ng kahinaan. Oh, yan mga idol. Parang Saka may masama pa siyang sinasabi sa amin mga idol, pero di na natin banggitin dito. Ayaw naman kasi natin makipag ano sa mga ganyan. Basta ang masabi lang namin mga idol, kayo na bahalang mag-isip kung sino yung nagsasabi ng totoo, kasi ayaw naman namin ng hindi katotohanan mga idol, kasi gusto namin mabago yung pananaw ng mga tao mga idol. Gusto namin mabago yung pananaw ng mga kababayan natin, kasi sa karamihan talaga tumanda na lang naniniwala pa rin sa ganito nga. Pero yung talagang, 'di ba? Kontra sila dati. Ngayon, nung nalaman nila na nag-hit ang ganyang vlog, bigla na silang naging ganito na. Naniwala na sila agad na ano, kaya nga i-share ko itong mga vlogger na ito dati eh. Kaya ito, scripted ito. Ibigan? mayroong diwindi na Biglang naniwala na agad sila sa duwende. Dati hindi sila naniniwala dyan eh. maaaring binigay nila sa amin yon. baka ito na yung sagot sa kahirapan. Baka yun na yung Wala to. Ano yung box? Paanong sa punso may tumubo at nahukay na alahas at barya? Hindi lang yan ang nakita nila eh. Marami na sila nakikita sa punso eh. Tingnan nyo yung ibang vlog nila. Wala na ito. Ano yan, gold? Karamihan sa mga baryang nahukay ni Ray at Lino, mga lumang piso mula taong 1972 at 1974 na taglay ang mukha ni Dr. Jose Rizal. Meron ding mga lumang... Now, kung saan nila nakuha yung mga barya na yan, hindi ko alam. Pero, wala eh. Kayo, naniniwala pa ba kayo dito? Dati silang skeptic sa punso. Tapos biglang naniwala na sila na may duwende. Ano ba? 2 pisong barya mula Dahil nakakita sila ng barya? na may nakaimprentang mukha naman ng ama ng himagsikan, si Gap Andres Bonifacio. Meron ding ilang piraso ng quarter at half US dollar coins mula naman noong dekada 70. Ito, papakita namin sa inyo yung anong laman ito. Yan mga idol. Bakit alam nyo na agad na may laman? 'Di ba? The moment na tinitibag nyo, papakita ko sa inyo ang laman nito. Malay lang natin kung may laman yan. Tsaka ano yata yan? Simento yata yan eh. Baka mamaya sinemento nyo lang yan, binalikan nyo after 1 week. Dahil sa kanilang nadiskubre, kinutuban sina Ray at Lino na baka sa ibang punso Tamo? parehong bakanting lote, may nakabaon pang Wala to. ibang yaman. Kaya tinibag din nila ang iba rito. Semento yan eh. Hindi na yan punso eh. Tatlong dipa, 4 na dipa yung distansya nun. Ano yung box? At hindi sila nadismaya. Sa ilalim kasi ng pangalawang punso, may nahanap uli silang kahon. At mas lalo raw kuminang ang kanilang mga mata sa laman nito. Ano yan, gold? Ganti ka din 2 kwintas at isa rito, perlas. Yung kwintas na perlas. Tapos yung isa naman, parang gold-plated na kwintas.
Barya man ang nahukay ni Ba't alam mo agad na gold-plated? Hindi mo i-assume na totoong ginto yon. Lino sa unang punso. Sa ikalawa, tila sila'y naka-jackpot. Dito sa Perlas talaga ako umaasa. Search ko nga po, marami pong nagsabi na may halaga daw. Siyempre po, nagulat. Na-excite po ako nung, kasi kung sakali man po may mga value po yung nahukay nila, siyempre, baka yayaman na po kami. Meron pa kaya itong halaga? Perlas. Sina Ray at Lino Ito ba mismo yung perlas na yon? Kasi itong mismong perlas yung plastic, may ano eh, may bakas ng, may linya eh oh, may pagkakamold eh. Kung ito yun pero kung reenactment lang yan, tingnan natin. Sina Ray at Lino, dating magkatrabaho sa isang pest control company. Mababa yung sahod. Kulang na kulang po Kaya talaga. nag-vlog lalo na kayo. bahan ka. Kalaunan, nag-resign sila at sumideline na lang sa pag-alok ng sarili nilang pest control services. Ayan, ayun mga idol oh. Yun yung queen box niya talaga mga idol. Kinukunta kami magpapalis ng punso, saan mang lugar sila. Pag dito sa Pampanga, 2.5 po talaga. Pero pag out of town na, maging 3.5. Bawat punso po yan. Kasi di basta-basta maghukay ka ng punso. Kinakausap ko rin na kung nandyan man kayo, kung may diwindi man dito sa punso na to, pwedeng umalis muna kayo. Hindi kayo ganyan dati eh. Minamak nyo dati eh. Pinagtatawanan nyo dahil, di ba nagalit si Bims Ghost TV kay kaibigang Jan? Wala, sinungaling tong mga to. Tibagin dahil inutosan kami ng may-ari. Idol, panibagong hukay. So ano pang inaantay natin? Tira na. Tamo, yung mga punsong ganyan, walang mga nakikita. Kita ng extra. Ivlinag na Pero, rin nila. pero dun sa mga dun sa mga mukhang semento, meron sila Ang ginagawa nilang paghuhukay at pagtatanggal ng mga punso. Ganyan lang maghukay mga idol. Kahit sanay na sa trabaho, aminadong natatakot pa rin sila. Kasi meron daw po talagang nakatira. Kapag hindi hindi kayo natatakot dati, advocate nga kayo na walang duwende dyan eh. Pinakita ko naman yung video kanina, di ba? Biglang nagbago kayo ng pananaw eh. Ano yan, para sa followers? sila pinahintulutan ng di umano maliliit nilang kaibigan, baka raw sila ang paghigantihan. Gaya sa sinapit ng isa raw nilang kliyente. Hindi pa kami nag-video call, ginalaw na pala niya, ma'am. Namagay yung paa niya, ma'am, sa kakamot. So, sino yun? Interviewin nga yun? Pagkamot sa albularyo, ayun, pinakatay siya ng baboy. Inalay doon sa mang punso. Tapos, pero dahil Semento naging yan, oh. naman daw sina Lino at Ray sa di umano mga nuno. Darya! Ikuti. Ano yan, Gol? naniwala ako na yung nahukay namin, bigay talaga sa amin yan. Okay, Mabait sige. Yung diwindi na. Okay, sige. Bigay sa inyo, no? Checkin natin. Saan nakakuha ang duwende ng plastic? Saan nakakuha ng duwende ng pera na luma na? Bibigyan lang kayo ng pera, luma na ibibigay sa inyo. Kasi sa ayaw sa gusto mo, dadaan sa Bangko Sentral, i-imprenta ng Bangko Sentral yun eh. Ano, ninakaw ng duwende sa Bangko Sentral? Nag-time travel sila kung kailan, tapos, komplikado ito istorya nyo. Kahit pa sabihin yung paranormal yan, magdidemand pa rin ng logic yan. Di ba? Saan nakakuha ng plastic? Dahil, shortcut na lang ba natin? Dahil nga paranormal, di ba? Magmamagic ang duwende ng plastic na paglalagyan ng mga barya. Tapos, kukuha ng, ito ha, Ano yan, Gol? magmamagic ang duwende ng box ng lumang tools para mapaglagyan ng alas. Nagmagic na rin lang sila, hindi pa sila magmagic na magandang box na lagayan ng alahas. Common sense ang gagamitin natin dito. Nagmamagic na pala yung duwende, hindi man lang ginandahan yung box na paglalagyan. Hindi man lang puro diamond ang, yung perlas tapos yung, di ba, men? Baka tingnan nyo nga dyan, baka may made in China yan na nakalagay dyan, eh.
O, nasa na yung Wala mga... ko na yung nahukay namin, bigay talaga sa amin yan at mabait yung diwindi na andun sa punso na yun. Marami na namang magpapahukay ngayon kasi liparan. Sa kanilang videos, makikita ang unti-unti nilang pagtibag sa mga punso hanggang sa matamaan nila ang mga barya. Plastic? Semento ito eh. Matabang na semento. Di ba? At kahon ng alahas na parang nakadikit sa lupa. Ano yan? Kuya. Kapag talaga pinangunahan ka na, nalason ka na ng sa dami ng views, no? Gagawin mo ang lahat eh, para magkaroon ka uli ng views eh. Kahit magsinungaling ka na. Ang social media, drug eh, no? Dating matitino tong mga to eh. Diba? Gayunpaman, meron pa ring ibang nagdududa. Ano yan? May susi. Lagayan ng tools yan eh. Nakita nyo ba? Meron pa ring ibang nagdududa. Ayan oh. Nakita nyo ba? Lagayan yata ng yung maliit na barena yan eh. Yung cordless drill. Ano yan? May susi. Planted. Hindi ako naniniwala dyan. Yung plastic pa lang parang bago pa. Kailan pa niya nilagay dyan? Hindi po talaga tinanim at makita naman sa video yun. Oh, yun. Hindi! Di ba? Nakita namin, tinitibag nyo na. Pwede nyo naman patagalin yan kahit 3 araw na matuyo yung semento eh. Ginagawa nyo naman tanga yung... Ito ayoko pag ginagawang tanga yung mga nanonood eh. Yung totoo. Totoong tinibag namin yan talaga. Kung sakaling may value yun, ma'am, sabi ko, babalikan po talaga namin at mag-alay kami doon. O asa na, itingnan nga natin yung ano. Sa aming pagtatanong-tanong sa barangay tungkol sa bakanteng lote, meron silang nadiskubre. Dati kasi dito, naging kampo ng mga Hapon. Marami raw talagang nakikitang... Hapon, plastic. Tapos yung lagayan ng alahas. Lagayan ng tools. May tools na ba nung panahon ng Hapon? maligno, duwende. Paanong sa punso may nahukay na barya at alahas? Ano yan? Malumang barya, pati na mga alahas. Nasaan na yung mga nakita ba Hukay nila? sa mga punso sa isang bakanting lote sa Pampanga. Kuya. Barya. Ano yan? Gold gat ka din ah. Maraming content niya sa FB, di ba? Yung titibagin na tapos may makitang alimango, di ba? May napapanood akong ganun. May susi. Nasyak ako, sabi ko, ano ko yung laman nito? May bracelet, may kwintas na perlas. Tapos yung isa naman, parang gold-plated na kwintas. Mga dating piso, ma'am, yung mga malalaki po siya. First time po, ma'am. Oh, talaga, ng mga coins na po yun. Kung sakali man po may mga value po yung nahukay nila, syempre, Bantay na roon. Marami raw talagang nakikita. Talaga yung laman. Maaring binigay nila sa amin yun. Barya. Ano yan? Gold? Meron tayong konsepto na yung ginagawa ko ay merong epekto sa aking kapaligiran at meron siyang ibabalik sa akin. Yung paniniwalang iyon ay nakaugat doon sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sumasalalay tayo dun sa mga hindi natin nakikita na ang tingin natin ay makapangyarihan. Nakausap ng aming team ang may-ari ng bakanteng lote kung saan nahukay ang mga barya at alahas. Pero tumanggi itong magpa-interview. Lalo't hindi raw nagpaalam sina Lino na tibagin ang mga punso sa kanilang lupa. Red flag number 1. Nagbabawal talaga yung pumasok ka ng walang pahintulot. Kaya kami napadpad sa lugar doon, ma'am, dahil nung 4 to 5 years ago, may kliyente kami doon. Tapos... sabi mo, nagpaalam ka eh. punso sa Nagpapaalam. kabila. Kala namin, isa lang yung ano. Ginagawa mo naman kaming tanga eh! Hindi po namin sinadya talaga na maging trespassing po talaga doon, ma'am. Akala kasi namin isa lang talaga. Akala namin yung may... ginagawa mo kaming tanga! Kung nagpahukay sa amin sa bako. Pinalalabas nyo kasi... Sa punso. Tama ha, pinalalabas nyo kasi na, di ba, trabaho nyo yan. Tapos naghukay kayo, bigla may nakita kayong ganyan.
Tapos ngayon sasabihin nyo ganyan na hindi nyo alam? Ano ba? Ni tila yamang nahukay. Ano yan, Gold? Ganti ka din ah. Nasaan na yung mga nahukay? Tingnan natin yung mga nahukay. Ang lote kasi naging papunan ng mga basura. So, yung nakitang barya doon, tsaka yung mga last, baka tinapon na lang. Kasi wala nang nakatire. Ang punso ay kadalasan bahay ng anay o langgam o di kaya ng mga daga. It's possible, andun na naitapon yung mga jewelries tsaka mga barya. And then later on, may termite colony na nagbuo doon ng kanilang mound. Pwede naman yon. Kaya lang, yung ad na palaging may nakikita sa punso, katulad nito, no? Tingnan natin nga uli yung FB nila. Katulad nito, no? Tatlong punso to ngayon mga idol. Para makabili na. Ibang content. Tsaka, ano tamo, March 15, iba na naman ito, may laman siya, may alam, kumbaga bago niya buksan yung punso, alam niya na agad na may makikita siya. Tingnan natin kung may laman ito. Ba't mo iisipin na may laman yun? Di ba? Bullshit. Ayan. Di ba? Ito may nakita na namang iba. Ay mga idol Yung ads niya naniniwala naman ako na yung sinabi na pwedeng tinapon doon, tapos bigla nagbuo ng punso. Pero every time na lang na may kakalkalin sila, may nakikita sila. Di ba? Oh. Bullshit. Patuloy na nga natin. Kaya nasa ilalim ito. Samantala, ang mga nahukay na ito pala barya yung at sinasabi perlas, ni ipinasuri Crazy namin Kyle. sa antique collector na expert din sa coins at alahas na si Kyle. When I checked the pearls, nakita ko plastic agad. Nanghinayang ako kasi it was the only one na I really thought may chance na may value. Yung isang kwintas naman, which is what I thought was gold or silver, looks aluminum to me. Walang halaga yung mga nakita ko dito na jewelry at yung mga coin. Yung pera. Yung 1972 and 1974, sa amin, sa mga collectors, ang value niyan, dun sa piso ay piso lang din. Wala siyang collector's value. Okay lang naman sa amin. Wala kaming magagawa. Tanggap po namin kasi nahukay lang din naman po namin sa ibang lupa yan. Ano yung box? Ano yan, Gold? Actually nga, kung totoo yan, pag nanakaw yung ginagawa nyo dahil hindi naman pala kayo may-ari niyan Di ba? Halata itong planted, pinaglalagay nyo lang dyan. Yung box na nga lang Dina. Hindi lahat ng yaman nakapaon dahil ang totoong kayamanan nasa lupa man o wala, kayang hukayin sa sariling sipag. Oo! Ano? Nawala kayo doon? Diba? Yun lang po. Magandang gabi sa inyong lahat. Back to work na ako. Bye-bye.